Kaloka. Ang ganda pa naman nun. Shit. Okay lang, madami pa tayong gagawin ganito. Simula pa ano na to. Pahappy ako pa lang sa inyo to, mga GDM. Ay, teka. Okay, next. Okay, so, screen check, screen check. Clear? Labas po. Kita po. Screen check po. You Yes, receive a friend. request. Yeah, record to this computer. Unable. But unable? Unable. Okay, your screen is recording. Hindi tayo nagre-record eh. Ako na magre-record. Sige. Recording na, JM. Oo nga no. Recording na. Okay. I'm sorry. Okay. Ba't ganito? You have request. Ang dami nagre-request. Nag-recording hanggang may nagre-request po. Okay. Back. Back to our G. Mhm. Alright. Screen check. Screen check. Guys, screen check tayo. Clear. Okay po ba? Screen check po. Wala akong makitang chat kasi kulang yung screen ko ngayon eh. Okay na. Oo. Okay na. Okay. Malaki lang Six. yung screen mo, kuya. Malaki ha? Natatakpan yung secret. May mga words na natatakpan. Wait. Ito? Yan. Di pa gumagalaw. Yan. Yan. Hindi pa, JM. Hmm? Yan. Hmm. Ano nakatakip? Yung words. Words? Ano nakapatong sa mukha? Instead of secret, nakalagay secret. Ano yun? Nakapatong. Dito sa akin wala oh. Adjust mo. Anyway, sige. Okay. Bahala na sila. Alright, so secret number 1, believe in yourself. You have to believe on the vision that you want in your life. So know what you want. To simplify this one, guys, find time with yourself after this training. At least 10 to 20 minutes or 30. Isulat mo, kumuha ka ng ballpen ng papel. Be honest to yourself. Ano ba yung gusto kong mangyari sa buhay ko? 30 years old ka, 40 years old ka, may pamilya ka ngayon, meron kang batang anak, may asawa ka. What do you want? Kung gaano mo ka gustong anong ibigay sa pangarap nila na sinasabi mo, di ba, lahat ibibigay ko sa asawa ko. Pero kapatid, did you ever thought about yourself? Did you ever ask yourself, ano ba talaga yung gusto mo? Together na nabibigay mo din yung gusto ng asawa mo, ng anak mo, ng tatay mo. Alam mo, maganda rin yung ganun eh. Nakakapagbigay ka ng mas marami kapag ikaw mismo puno. Di ba? Para hindi ka na-burn out. You have to list down again. Ano ba talaga yung mga gusto ko ma-achieve? You know, to give you a little sharing ako, I have to be honest with you. Every day, I always remind myself in the morning, no? In the morning, I always remind, actually ngayon, I'm doing pati na evening. I always remind myself, what are the 10 things that I want in my life? Nagbabago po yon. Before, eto mga gusto ko. Pero na-realize ko habang tumatanda, parang nag-iiba yung mga gusto ko. Parang yung mga nagugustuhan ko, yung mga bagay na hindi na nakikita. No? So, nag-iiba talaga, nag-evolve. But what's important is, you know what you want. I have a great request. Meron akong request sa inyo. Mamaya po. Mamaya. Pa-mute lang po, sir, yung bagong pasok. May request lang po ako. Mamaya. Ay, Mamanit. May request lang po ako. Mamaya, ilista nyo po yung mga gusto nyo. Tandaan ninyo, mas makakapagbigay kayo kapag mismong kayo ay punong-puno. Alright? So, when you love yourself, you can love other people more. Pag ikaw mismo, na-achieve mo yung gusto talaga ng pagkatao mo, hindi ka mapapagod magbigay ng gusto ng ibang tao. You need to list down what you want. Kailangan ito yung mga success starts with your conviction.
Success starts with clarity. Success starts with direction. Success starts with you. Ikaw. Kasi pag malinaw yung ikaw, yung gusto mo mangyari, tumigil man yung downline mo, bumagal man yung upline mo, nag-away man kayo ng downline mo, hindi siya nababago kasi ikaw mismo, hindi nakadepende sa'yo yung gagawin mo sa buhay at negosyo mo. Get? Pag malinaw sa'yo at hindi nakadepende sa kahit sino sa paligid mo, yung negosyo mo, yung emosyon mo, yung hataw mo, ay, di ako pupunta na office kasi wala si ganito. Ay, di ako pupunta, di ako hahatawin to kasi wala si ganito. Ay, ayoko na ganito kasi si ganito, ganyan. Ang nakabase sa iba, yung gusto mong mangyari sa'yo. Now, linawin mo muna ano yung gusto mo. 1 to 10. Magkano gusto mong kitain kada linggo? Kasi weekly naman tayo. Magkano gusto mong, ano ang posisyon mo dito sa kumpanya? Gusto mo ba maging top 1,000 ka lang? Top 500 ka? Top 10,000? Gusto mo talagang trip na trip mo, nasa dulo ka na lagi? O gusto mo naman maramdaman na you are a great person, not for attention, but you yourself, just to prove to yourself that you're not an ordinary person, you respected yourself so much that you deserve always the best. You should be on a top performing level. Hindi mo to ginagawa for attention. Sawa na ako dyan. Ano na ako dati pa. Hindi ko na kailangan ng come on. That's ego. Kung nire-respeto mo ang sarili mo, you know you want the best and you know you are the best. So you should be and get the best. Dapat nasa top performer ka. Kung ayaw mo, di wag, okay lang. Kung ikaw yan. But if you love and respect yourself, you always want the best. For you, for yourself, and for you. Okay? Next, clarify the visuals, clarify the vision, because this will give you fuel every day. Visualize. Nakakalimutan na natin po mag-visualize. Nawawala na yung dream board. Kasi feeling mo na-achieve mo na lahat. Feeling mo matanda ka na. Feeling mo hindi na. No, visuals is very, very important. Feel always the end. Always think of the end. Ibig sabihin sa Tagalog nun, laging be in the position na nasa iyo na yung gusto mo. Di ba sa Bible naman po, no? I'm sorry po sa mga hindi Kristiyano dito, but pasintabi lang po ako. Yung mga naniniwala sa Biblia, naniniwala sa Diyos, naniniwala sa Christianity, kasi iba-iba naman po tayo ng ano. But pasintabi lang po. Sa Biblia, di ba, before you receive, you have to believe. Di ba? Ask, believe, receive. Kaya natin mag-ask. Ito mga gusto ko, ngayon, hindi natin nare-receive kasi nahihirapan tayo dun sa believe. Nahihirapan ka sa believe kasi sa current situation mo, may kumakatok sa tapat ng bahay mo, naniningil lang utang, may kumakatok sa bahay mo, hininingil lang upa, nangakatok ng bahay mo, humihingi ng credit card, kumakatok na yung nanay, yung mga anak mo, humihingi ng tuition fee, kumakatok yung asawa mo, papabili naman ng grocery, wala naman yung bulita mo, nawawala ngayon, inaalis ka ngayon sa tamang awareness na you have to be on that wealthy awareness. Actually, distraction yun, guys. Alam mo ba bakit ka nandiyan sa sitwasyon na yun? Kasi dinidistract ka, mawala ka doon sa dapat rich and happy and healthy person ka eh. These are used around you para ma-distract ka. Pero kung marunong ka, kahit anong distraction, hindi ka nila ma-distract, you are still in that posture na, no, I am rich, I am happy, I am healthy, I am wealthy, marami akong pera, kumpleto ako. You're still in that awareness. Okay? Makakatulong yun kapag lagi kang naniniwala na nasa iyo na yung hinihiling mo. Every single day, look what you want. Tingnan mo yung gusto mong klaseng buhay. Isulat mo yung gusto mong klaseng buhay. Ramdamin mo na nasa end ka na. Minsan end na receive mo na siya.
'Di ba pag nagsabi ka sa waiter, one piece chicken nga, 'di ba hindi mo naman kinukulit, sure ka ba nakuha mo yung one piece? O ba to? Ay, one piece ha. After what, 2 seconds, uy, one piece. 'Di ba hindi ganoon? Pag sinabi mo na, alam mo in few minutes lalabas yung one piece chicken mo. Tama, mali. Ganun ang pagdarasal. You have to be very, very smart and strong sa distraction. Distractions are negative situation. Negative people, negative situation, mga bayarin, etc. etc. Mas malaki yung gastos, maliit ang kita. Those are distraction. Kasi ang goal ng kalaban, dumapa ka eh. Bumigay ka. Hindi mo kaya, mag-iba ka, hindi, dapat dito ka na lang, mag-ganito ka na lang, mag-OFW ka na ulit, mag-empleyado ka na lang, mag-call center ka na lang, mag-etc. etc. Para mawala ka dun sa tamang daan. But if your visuals, you always feel and you know your awareness, conscious ka sa sariling gusto mo talaga. Everyday sinusulat mo yung mga gusto mo, dinideclare mo, tinitingnan mo, you have an unstoppable momentum because that belief system is impenetrable. Hindi matatanggal sa yon. Hindi mapepenetrate sa yon. One of a very, very important habit of a successful person, he has a very, very strong mindset na hindi kayang i-embed ng kahit anong mountain, kahit anong valley, kahit anong problem. And that mindset will all start with the vision you have for your life. 2026 na guys, kita naman sa galaw ang vision mo. Maniwala kayo. Kita yun. Ako nakikita ko yun. Kasi ako sa sarili ko, tinitingnan ko yung sarili ko eh. So alam ko din yung galaw ko. At nagbabase yun sa vision mo. Secret number 1 to, pwede nagawa mo na to dati ha. Tanda mo, resulta ngayon is resulta nung nasa loob mo. Baka matagal ka nang meron nasa loob. Kaya ang resulta mo hanggang, you need to change that again. Tanggalin mo muna yung pride, tanggalin mo muna yung ego, tanggalin mo muna yung past achievement, tanggalin mo na yung mga nakaraan. Baka yun na nagbablock sa'yo. Parang ganon. Yeah? Minsan kasi pare, pride, ego, past achievements, yun yung nagbablock sa'yo eh. Naalala mo nung nagsisimula ka, di ba sa school, elementary ka pa, tuwa-tuwa ka, mabilis, excited ka kasi first time mo, you know. Habang tumatagal ka, natatamad ka naman sa school na, oh, dati ako nga na, dati ako sumakom lang. Those are ego and pride. You have to take it out. Palitan mo yung ego and pride mo ng vision. Palitan mo yung ego and pride mo ng visualization. Palitan mo yung ego and pride mo ng awareness. Awareness kung sino talaga ikaw. You should know who you are. Sinendan ko kayo ng isang araw yung check-in, di ba? Sinabi ko, feel, act, dress up, move, talk, your value. Di ba bigla sa cheque, anong pakiramdam na may 1,000,000 kada linggo? Dapat ganun ka magbihis. Dapat ganun ka magsalita. Dapat ganun ka gumalaw. Dapat ganun ka magtrabaho. Hindi, nakatuto ka dun sa mga bayarin mo eh. Mayroon pa kasi ako bro, sis, where attention is, yun yung nag-grow. So ano yung grow mo? Mag-grow ka ng damo o mag-grow ka ng puno na magbibigay sa'yo ng putas? Because that will never end. Kahit saan pumunta kang gubat, malagi may damo. So, itutok mo sa vision mo. Pero saan natin tututok? Hindi ko mag-notebook ulit mamaya. Alright? Number 2. Secret number 2. Okay. Secret number 2. Master your daily money opener. Okay? You have to write it down. Daily money opener. Your DMO is your lifeline to consistent signups committed to every single day without fail. Ibig sabihin, dapat, practical lang tayo dapat may daily commitment ka sa negosyo mo. Lagi ko sinasabi to, paulit-ulit for 20 years ata, 10 years, 2 dekada. Walang magaling na networker na walang pay-in. Daily commitment. Paano mo sinasarado yung araw mo? Meron ka ba na sign up? Kung wala, ibig sabihin, you are not doing the business properly. Your commitment is everyday meron kang nadadagdag sa grupo mo. Kaya ka may grupo, it's a teamwork. Di ba sa basketball? Ang goal mo, ma-shoot yung bola. Ma-shoot mo, ma-shoot niya or ma-shoot nung isa. Basta dapat may ma-shoot sa team mo. So, ibig sabihin, to simplify this, kapag tumadami yung grupo mo, dumadali yung trabaho kasi isa lang naman eh. Kung 1,000 tao tayo, isa lang ang goal for one day, dumadali yung probability ma-hit yung daily commitment.
Mahirap yung pag isa ka lang, syempre. Kaya ka nga nagpapadami. Madali yun. Imagine mo, 100,000 ang downline mo, isa lang ang target mo per day. Apakadali, kahit nakapikit, kaya yun. Tama? So ngayon, ang goal mo, number one, malinaw, ang goal ko, everyday nadadagdagan ako. Number two, ang goal ko, kailangan dumami ako para mapadali yung daily goal ko. Daily commitment, yung Monday, iba yung pay next week, next year, next month. Hindi, may pay naman ako next week. Hindi, ang tanong, paano mo tinapos tong araw na to? Because that will give you the momentum. Even small daily commitment can accumulate to a very, very powerful momentum. Remember, consistency is the key. Yes, may mindset, pero nasan yung practical application? Yes, may mindset ka, power ka magsalita, pero nasan yung production mo? Yes, ang galing sipag-sipag mo, pero nasaan? Para kang basketballista, dribble lang ng dribble. Nagets nyo? Para kang basketballista, napoporma ka lang doon, ganda ng rubber shoes, mga ganda ng bag, mga may Gatorade ka pa, wala kang ginawa kundi pero wala kang 'di ba? Wala kang puntos. What's important is not how you dribble the ball, how you pass. It's not important. It is how many points you take home every day. Ilang beses ko natin sinasabi yan, di ba, sa training natin? Pag may mindset ka na one pay in per day, alam na mga GM niyan. Nilinaw ko sa sarili ko yung one pay in per day. Day one ko sa pag network hanggang ngayon yun na sa utak ko. Actually, yun nga lang sikreto ko eh. O, wala akong pay ngayon, 2 linggo. So alam ko na sa sarili ko, kailangan ko ng 14. Isang bagsak yun. Iniipo ko ngayon sa utak ko yun. Hindi ako nakapag-pray kasi, real talk lang naman tayo, guys. Nagpasko eh. Oh, di 2 linggo, walang pay-in. Oh. Oh, pero, ang nasa utak ko noon, ang kailangan ko 15 na. Lumipas na eh. Ay, naku, kailangan ko 20 na. Naku, isang dayo. Kailangan masarado ko yun. If you have that kind of daily commitment, you have a very unstoppable momentum. And this is what you call the habit for success. Remember, success is not a singular event. It's a deeply ingrained habit every day that you do. Let's be practical. Dapat araw-araw may puntos ka. Tama? Number 3, lead by example. Okay, lagi ko sinasabi sa ito, kung gusto mo maging malupit na downline, ay malupit na upline, dapat meron kang malupit na pagiging, kung gusto mo maging malupit na upline, dapat malupit kang downline. 'Di ba? Gusto mo maging malupit na leader, dapat malupit kang member. Paano ba maging malupit na member? 3 M, masipag. Dapat masipag ka. 'Di ba? Ano ba yung gusto mong klaseng organization? Tamad? 'Di ba masipag? Dapat masipag ka. Ganun kasimple. Dapat masipag ka. Paano masabi masipag? Araw-araw ako nagne-network. Araw-araw ako nagpe-present. Araw-araw ako parang si Marlon, ikot na ikot. Parang si TJ Labs. Walang ginawa kundi mag-live araw-araw. Ang tawag na masipag. Walang ginawa kundi mag-network, mag-prospect, kumausap ng tao, maglata, mag-connect. Di ba? Ano ba klase ng mga tao hinahanap natin lahat? Masipag. Number 2, loyal. Kapag sabi mo loyal, whatever happens, left or right, up and down, kasama mo. Siyempre, lastly, producer. Dapat, sipag nga, loyal nga. Wala naman production. Paano naman yun? Sorry guys ha, practical lang ako. Dapat may production. Sorry for the word, dapat may ambag. Di ba, wag kang papayag na lagi ka na lang walang ambag. Wag ganun. Ako hindi ko kaya yun. Remember, leaders, your members are only observing you. Tandaan ninyo yan. Be careful what you say, what you do, because your members are looking at your actions. You need to show great leadership. How? Energy. Papakita ka sa leader mo, para kang binuhusan ng mainit na tubig. 'Di ba? You need to show high energy. You need to show deep compassion. Passionate ka sa ginagawa mo. You need to show great leadership through paano ko ba sasabihin sa Tagalog? Kailangan pakita mo na, pucha, grabe tong leader ko na to. Kailangan maka-absorb siya sa iyo ng positiveness eh. You need to lead boldly. When you say boldly, fearless. Pag sinabi mong fearless, hindi natatakot yun. Hanggat legal at tama ang ginagawa mo, you need to be bold.
Because people, they love following bold people. Ano yung sabihin ng bold? Yung mga hindi naguhubad, ha? Yung mga tao hindi natatakot, lagi may mataas na pangarap, laging level up, level up, level up. Ang tao gusto sumusunod sa tao na gusto mag-level up. Gusto nila yung extraordinary success, extraordinary life, yung achiever. So be like that. Di ba? Nakikita kasi ng mga naon mo, kung ano yung itsura mo dati, isang taon na ganun pa rin itsura mo. Yung resulta mo, up, wala pa nangyayari sa'yo, ah. Oh, stand up, show up, be a leader again. Be an inspiration. This business is all about inspiring people to have a better life. Ganda, di ba? So be an inspiration. Number 4. 5:42 na, 15 minutes na lang. Connect deeply. Ngayong araw na to, hanggang sa bagong taon, marami tayong makakasama. Tatlo lang po request ko. Connect to people. Kumonek ka sa kanila. Dali mo yung product mo. Ba? Pakita mo patong papatikim-patikim ka konti. Di ba? Alam mo mga tao ay binibentahan eh. Mas gusto nila you build the relationship first. Focus on building relationship. Because people buy to people they like and they know. Ulitin ko, Tagalog. Number 1, build the relationship. Yun yung tatlong request. Number 1, build the relationship. Ang tao ayaw binibentahan. Gusto nilang bumili sa mga taong kakilala nila. Ngayon, pakilala ka muna. Mag-build ka muna ng relationship. Sali ka, enroll ka sa mga classes, attend ka ng mga GC, katulad ginagawa sa online, 'di ba, yung mga pakilala ka sa mga community. Kailangan makilala ka muna eh. You need to build relationship. Because again, ulitin ka, bumibili ang tao sa mga taong kakilala nila. Okay, tandaan ninyo interest, genuine interest. Approach bawat tao with respect and sincerity. No, hindi ka kumukuha ng tao para sa 1.5 sa 2,000, hindi. Kumukuha ka ng tao para mabigyan mo siya ng opportunity na ikaw naman bilang leader, tutulungan mo siya magbago ang kanyang buhay. Kaya makakamdaman ng tao 'yan eh. Babaguhin ba na ito buhay ko o gagawin lang ako nitong tau-tauhan. No, tayo mga leader guys, yung mga tao na kasama natin, nagtiwala sa atin 'yan, ibalik natin sa kanila yung binigay nilang tiwala sa atin. Parang tayo, 'di ba? Tapos na naman, nagbayad na naman. Pero bakit hanggang ngayon naisip pa din naiisip paano i-improve yung sistema, yung negosyo, yung mga tao? Genuine interest. Always approach every person with respect and sincerity na mapaganda yung buhay niya. And lastly, authenticity wins. Yung tunay na ikaw, yan yung recruiting asset. Madami nga nagtatanong sa akin, Giem, ano dapat kong gawin? Simple, be yourself. Giem, ano ba sikreto? Be yourself. Giem, ano ba dapat itsura ko sa social media? Be yourself. Let your true personality shine. In Tagalog, maging totoo ka dahil ang totoong tao laging nananalo. Huwag ka mahiya. Kung bulol ka, di magpakabulol ka. Kung mahihain ka, di magpakamahihain ka. Build natin onte, di ba? Kung komedyante ka, di maging komedyante ka. Kung seryoso ka, di maging seryoso ka. You have to be yourself. What's important is meron kang may magandang intention ka sa mga tao at you know that you're in business, legal na negosyo. Okay, number 5. To move forward lang pala, sorry 10 minutes na lang para makapag-ano kayo sa dinner nyo bago tayo mag-training mamaya. Okay, number 5, find your why and let it drive you relentlessly. Hanapin mo ulit yung dahilan mo. Kasi yan ang magpapatakbo sa'yo habang may mga taong dumadating sa buhay mo at habang may mga taong nawawala sa buhay mo. Ang buhay ganyan, guys. Ito sa mga bago nandito, mga luma or whatever, kung anong klase kang networker, ang organization parang puno. May tumutubong bago at may nalalagas. Walang punong hindi nalalagas. Di ba araw-araw ang puno may nalalagas dyan? Nalalaglag kulay brown. Sa sahig, di ba? Lalo na yung mga puno ng mangga. Ang dami-daming mga dahon lagi. Meron mang malagas pero may tumutubo. Karamihan kasi tayo, nagiging emotional tayo sa mga nalalagas. Kapatid, I have real talk to sa mga networker sa buong mundo, sa TikTok natin, sa Facebook natin. Real talk to.
Normal may malagas. Kasi araw-araw may tumutubo. Saan ka tututok? Sa nalagas o doon sa taong tutubo sa grupo mong bago? Let go. Let it go. Kung may panahon ng bawat eh. Hindi natin hawak ang lahat ng tao. Okay? Kung panahon niya ng malagas, hayaan mo na. Mag-focus ka sa mga sisibol. Kasi kung nakatutok ka doon nasa sahig yung dahon na yun, di mo tinututukan yung bagong dahon sa ibabaw na pasibol bata na bibigyan ka ng mas madaming sanga. Remember kung saan ka nakatutok, doon pupunta ang buhay mo. Tutok sa bago, tutok sa lumang ayaw na. Puro emosyong problema, lahat ang kinuwento sa'yo problema, lahat negative. Ayun no, positive na positive oh. Saan mo inuubos ang oras mo sa positive o sa negative? Sa nanghihina na, naghihingalo na, o yung taong yun, ang dami niya gustong puntahan, ang dami niya gustong kausapin, ang dami niya gustong gawin. Utok ka sa dapat tutukan. Discover, ha? Discover your why. Okay? Discover your why. Yan ang magbibigay siya ng drive. It may be yourself, your family, kung may pamilya ka na. It may be getting yourself out of work, out of employment, getting from OFW, going back to the Philippines, or whatever. Because lahat tayo, I mean, hindi mawawalan challenges. Pag dumating ang challenges, ang very powerful is you go back to your why. Your story will always be a testimonial to everybody. Lahat tayo may kanya-kanyang storya. Imposibleng wala kang pinagdadaanan ngayon. Those are just testimonies. Testing to become testimony. Remember, go back to why. Yun yung step 1 natin kanina. What's your vision? I don't want to share lang my vision, but my vision is very clear. With or without anybody, it's clear. So I want you to be clear also to your vision sa JC business natin. You have to believe in yourself. You have to know why are you here. You have to know ba't mo to ginagawa. Number 6, as we move forward, we have 7 minutes left. Use social media like a pro to expand your reach. Now, okay, number 1, kailangan alamin mo na tanggapin mo na, kapatid. Importante ang social media. Okay? Number 2, kung hindi ka magaling mag-social media, lahat natututunan. Okay? Matuto ka na. Matuto ka mag-post. No? Matuto ka magsalita. Matuto ka lahat matuto ka. Tutukan ka namin. Message mo lang kami. Tutukan ka namin. Hindi mo kailangan maging pro. Pero kung pwede ka maging pro, mas maganda. Kasi social media, guys, yan yung mas mabilis. Diba? Number 1, leverage social media to connect more people. Number 2, ito ginagawa ko ngayon sa mga nakakapansin sa social media ko. I share value first. Ano ibig sabihin share value? Ang tagal ko talaga itong pinakikinggan dati. Hindi ko talaga naintindihan. Share value, share value. May share value na yan. Kailangan may natututunan muna sila sa'yo. Kailangan may naibibigay ka muna sa kanila. It may be wisdom, it may be teaching, it may be motivational, inspirational. Kasi pag nakita nila, nai-inspire sila sa sinasabi mo, i-add ka nila eh. Kaya huwag ka magpo-post sa mga problema niyo na asawa mo dyan, yung mga bayarin mo. Huwag may po-post dyan kasi lalayo sa'yo tao, negative eh. Be an inspiration on social media. Kailangan every time nagsasalita ka, may natututunan sila. Oo na, nakita na nila yung barley mo. Oo na, alam na nila may showmaking ka. Alam nila yon. Pero ang gusto kasi ng tao, sasama sila kasi sa'yo kasi may natututunan sila sa'yo na hindi nila matutunan sa iba. Sure, tika kung ano ka na, matagal ka na network, katulad ng mga kasama natin iba dito, gamitin mo yun. Talent mo yun eh. Malaki resulta mo sa network. Asa na yun? Sayang. Bakit sila sasama sa'yo? Kumbaga, ano ka na, lamang ka na eh. Doon sa mga nagsisimula, may resulta ka na eh. Diba, lamang ka na doon. Resultado ka na. Kailangan mo lang sindihan. Tama? Give value first. Bigay ka muna. Okay, GM, paano mo bibigyan ng value? Rule number 1, know yung sino kausap mo muna. If you talk to everybody, you're talking to no one. If you talk to one market, then you're talking to someone. Very simple. Alamin mo muna, sino bang first target mo? Kailangan mo mamili, OFW, period. Negosyante, period.
Estudyante, period. Sino dun? Hindi LGM, lahat okay. That's good, lahat. But nagsisimula tayo eh. Nagsisimula tayo. Kailangan may makausap tayong specific market. Kung gusto mo marami, kasi sinasabi mo lahat, di hanapin mo yung pinakamalaking market. Employment. Oh, laking market nun ah. O dito tayo magsimula sa mga empleyado para yung mga subjects mo, yung mga salita mo, diretso sa mga empleyado. Pagod, ano ba? Di ba may mga hook dyan na 8 to 5, sawang-sawa ka na, pero wala kang choice. May sikreto ko paano ka makawala dyan. Something like that. Pag kasi, ang goal kasi, yung message mo, diretso do sa, yung ito kausap mo eh. Hindi ka pwedeng, ang kausap mo ngayon, empleyado, bukas kausap mo estudyante. Nagugulo, sino ba kausap nitong taon to talaga? Knowing your market is very, very important so that we can start your messaging. Know your market. Mamili ka, OFW, negosyante, estudyante, what? Tambay, adik, ano, masahista, ano ba gusto mo? Know your market. Number two, know the message. Pag-aaralan natin yung market mo. Paano tayo pag-aaralan ng market mo? Kung market mo empleyado, ano yung pain? Ano yung pain nila? Ayaw na nila 8 to 5. Kulang ang sweldo sa gastos. Pagod na, pero walang choice. Ayaw na magtrabaho, pero walang choice. Doon na tayo magsisimula sa pain. Then, lastly, we provide the solution. People, they love listening to people who's giving them solution to their problem. So, alamin mo muna sino yung kausap mo. And then, kalikutin natin yung pain. And then, provide natin yung solution. O, di may kausap ka na. May possible ka ng leader. Okay? Number 7. Set a massive goal and celebrate every win. Alam mo ito, pinakahilig ko eh. Ako nga nagsiselebrate ako, wala na mali yan. Ako yung isa sa mga leaders na mahilig mag-centering, mag-keeping, mag-enjoy. Kasi ako, always believe, if you are happy inside and outside, everything will be easy for you, no? So I don't really believe on pain eh. I always believe on good energy attracts good energy. So when you're in good feelings, you always have a good result. Anyway, set a goal, then celebrate. Clearly, mamaya kausapin mo mga leaders mo. Ano goal natin? Ako, apply nyo. For example, ito goal ko, weekly, ito kikitain ko. Ikaw, magkano ka? Di ba nagpasimple na nga ako sa inyo yung check eh? Isulat mo dyan. Yan ang goal eh. Then, pag na-achieve yung goal, mag-celebrate tayo. Di ba? Because you know why? Ambitions gives you goals. Goals give you relentless actions. With time bound Kailangan time bound. Dapat 2026 ma-achieve ko itong example, itong weekly amount ko. No? Then remember, kaya may mga centering tayo, kaya tayo may mga bondings because momentum through joy. Joy gives momentum. Every celebration, every sign up, every victory, recognition fuels momentum and it moves your team forward. I-recognize mo sino yung mga nagpapasign up. I-recognize mo yung mga achiever mo. I-recognize mo sila because yan yung fuel mo. When you recognize them, you multiply their confidence. Pag ang tao mo, ang members mo, mataas ang confidence level sa sarili at sa negosyo, ang negosyo mo tuloy-tuloy. And it all starts with recognition because this is exponential growth because you are empowering the person. How do you empower the person? I-recognize mo, bigyan mo ng certificate, bigyan mo ng di ba? I-treat mo sa labas, tara kain tayo sa labas, mag-buffet tayo because nakapag 100,000 ka ngayon sales. Remember, joy gives momentum. Number 8, never stop learning. Kahit pansinin niyo yung mga training natin, paganda ng paganda, because we don't, me as your partner in this business, I don't stop learning as well. Mukha lang akong bubugay-bugoy, but I myself, I know what I want and I know my position
And my obligation para sa'yo, kaya ka nagtiwala sa akin, alam ko yung position ko at obligasyon ko sa'yo. I myself, as your partner, I never stop learning and growing my own skills. Because ang upline niya na magiging ceiling ng mga downlines. Kung mababa lang ang ceiling mo, asan ang growth ng organization mo? You as an upline, tagusin mo ng tagusin yung ceiling. Butasin mo ng butasin yung achievement. Butasin mo ng butasin yung mga sinasabi nilang unachievable. Pakita mo sa organization mo that you are a limitless leader. Through mindset, through actions, to results. How do you do that? You read, you listen, you watch, you attend trainings. Growth is the key. You grow every day. Doesn't matter kung naging superstar ka sa network. It doesn't matter. Naging achiever ka. It doesn't matter. What matters is you continue reading, listening, growing yourself because this will expand your network because people, they love development and growth. Now, they need to see growth in you. Kailangan nag-i-improve ka lagi. You need to invest on your own expansion. Paano mo palalakihin yung grupo mo? Paano mo magiging successful yung network mo? How will I become a good leader? Growth is the key. Read and read, listen, attend. Alam mo po, napakaswerte mo nga. Hindi lahat ng tao pake na bibigyan ng pagkakataon may mga downline na lagpas sa 20. You are already a leader. May mga tao nagtitiwala sa'yo. Huwag mo sayangin. Huwag mo sayangin. May mga taong kaya sila nandito because nagtitiwala sila sa'yo. Grow your skills. Grow your mindset. Stand up like a leader again. Read, listen. Growth is the key. Expand your network. Be a leader. Maging maliksi ka ulit. Bro, the fact na may nagtiwala sa'yo, pare, 20 and more people, daig mo pa si Jesus Christ. Ilan ang disciple niya? 13? Ikaw 20, oh. Stand up again. May nagtitiwala sa'yo, galingan mo. Because ako, masarili ko, naniniwala ko sa'yo. Kaya nga ito binibigyan ng oras eh. Number 9, stay consistent while others are quitting. Remember the parable of three. Ang network consists of branches. Branches has so much leaves. Every day may nalalagas, pero every day may tumutubo. Gusto ko muna ma-accept mo muna yung reality. Kasi marami pong networker nalulungkot pag nalalagasan. Hindi. Malungkot ka kung puro lagas. Doon ka malungkot. Pero kung normal lang naman, yung pa isa-isa, dalawa doon nalalagas kasi nga may nagkasamaan ng loob, may hindi kayo nagkaintindihan. Ako siguro, oras ko lang dyan, siguro maximum 1 hour sa araw ko. Ma-maximize ko yung sarili ko sa mga bago kong pumapasok, sa mga project ko. But that's reality. Pag nangyari sa'yo, which is alam ko mangyayari sa buhay mo, imposibleng hindi. Huwag kang tumutok sa lagas. Tumutok ka sa sisibol. Kung sobrang nalalagas ka ng sobra, ibig sabihin may problema. Doon mag-worry ka. Pero kung may tumutubo ka, may mga leader ka naman, may mga bago ka, doon ka muna, hayaan mo sila muna. Because let others quit at stay consistent. That's reality. And that's how you go ahead all the time. You push through rejection and setbacks. One moment of breakthrough, may mga nagki-quit, another challenge, let it go, regardless kung anong circumstances, let it go, focus on the new one, build, build, build. But remember, success is always reserved for the people who show up every day. Visibility, credibility, credibility, business, business, trust is people, people is money. In short, visibility is meaning ang taong lagi nagpapakita. Online man o offline, that's a sign of leadership. As we end, 6 o'clock. As we end, guys, ano ba tayo gumulo? Ay, gumulo. Ay, gumulo. Wait lang ha.
Uy, si Ann Garcia nandito. Hi, Ann Garcia! All the way from Korea. Wow, grabe naman, Miss Ann. Sorry, ngayon ko lang nakita yung mga camera natin. Hindi kasi ako natingin sa... Hi, Ma'am Ann Garcia, all the way from Korea. So, alam niyo na guys, meron tayong pasalubong dyan kay Ann Garcia. Okay? Yan. So, again, I think wala natang step number 9. Ay, secret number 10. Hold on. Miss Ann Garcia, hello, all the way from Korea. So kami po ay okay na po kami sa napakagandang tsokolate. Happy na po kami diyan lahat. Talaga. Okay, secret number 10. Ito na ako na isabi ko na lang po. Secret number 10, guys. Naglo-load. Sorry guys, sorry ah. Naglo-load pala, sorry. Hold on. 1 minute. Alam nyo talaga pag may OBS, naglalag talaga siya. Promise. OBS is lagging talaga in life. Lakas mag-lag ng OBS, no? No? Anyway, going back. Lakas mag-lag talaga ng OBS. Solid. Okay, anyway. Secret number 10. Never stop. The only secret of a successful networker, they don't stop. Whatever happens to them, either emotional, whatever, they don't stop. They go back to the step number 1. They have a vision. I need to build this kind of organization. I have a goal every day to do. For example, ito, every day may 1 to 10 o 1 to 10, ito kailangan ma-achieve ko sa organization natin. Kailangan maging, in 2026, kailangan matapos ko to lahat. So, what will not stop you is very simple. You have a vision, you have a goal, and it's written, and you see it every day. Pwedeng gawin mo sa wallpaper mo, digay mo, para nare-remind ka lagi, ito. Because every day, there will always be a distraction. There will always be a challenge. Every day. But if everything is clear, ano yung dapat mong gawin, ano yung kailangan mo, yung distraction will just fade by itself. Okay? So bago tayo matapos po, gusto kong pasalamatan ng bawat isa for being here even though na wow, ang dami na natin for being here, syempre. At gusto ko din pasalamatan yung mga GMs natin for being here. GM Anton, GM Irish, GM Aaron, GM Hali for being here. GM Ann Garcia na mula Korea pa nandito kasama natin. Grabe. At napakadami natin mga coaches. Si Coach Marlon nandito na. Coach Aldo, Arwin, Monet, Elsie, Mikey, DJ Love. Wow, DJ Love, nandito. DJ Loves, RV, Marlon, and Tatay Marlon, Tatay Monet, Ching, Daisy, and Kuya Oyet. Maraming salamat. Ngayong Pasko po, ngayong bagong taon po, ang maaasahan niyo po sa amin, more trainings like this, more support like this, and more improvement po, no? Kanina na po kausap ko yung mga GMs natin. We are looking at improving more and looking kung paano natin makakagawa tayo ng sistema na kung saan lahat tayo maging busy everyday na mayroon tayong nakakausap. So nandito mga GM ninyo, habang bumabakbak po kayo sa labas, mga GMs ninyo, napakababait na mga GM ninyo, patuloy yung pag-iisip paano tayong lahat magiging successful sa negosyo natin. Importante lang, keep yourself busy every day, keep improving, keep on leveling up sa buhay. Ang dami natin viewers sa TikTok ah. Keep leveling up sa buhay at patuloy nyo pong maniwala sa sarili ninyo, maniwala sa pangarap ninyo at gawin nyo po itong negosyong ito para makatulong sa ibang tao. Bago po tayo maghiwa-hiwalay, inimbitahan ko po kayo mamaya 7:30 po. Meron tayong napakagandang training kay Mr. Abarico. Abarico, para may background po kayo, he's one of very, 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 very successful and very, very good in network marketing online. Dati po siyang offliner katulad ko po, pero ngayon, naging onliner na siya na marami po siyang alam na pwede tayong matuto. Remember kanina sa secret number 7, continue growth, continue learning, kailangan araw-araw natututo ka. Every day dapat natututo ka. May nadadagdag sa'yo. Alright? So, makita-kita po tayo doon, 7:30. We have again 6 o'clock right now. We have 1 hour and a half to have dinner, to have a rest. And isi-send ko po yung link. I'll see you there at our 7:30.
Maligayang Pasko po sa inyo lahat. Mula sa puso po, maraming salamat po sa inyo. Ay, Ma'am DJ! Grabe talaga si Ma'am DJ. Alam mo si DJ, kahit nakapatay ang mic, nakaramdaman ko yung boses eh. Ganyan ka-powerful si DJ. Hindi, naka-mute, pero dinig na dinig ko yung boses. Iba ang energy ni DJ talaga. Hi, Ma'am Nandito po DJ. yung ano po natin, GM. Hong Nandito Kong. po yung si Ma'am Ubita, ay Ma'am Joy, galing Hong Taga Hong Kong Kong. yan. Oh, Opo, galing no. nagkita po kami Nadadama ko eh. ngayon. Taga Hong Kong Kasi yan eh. kukunin niya yung products. Ay, grabe. Hi, Ma'am. Ay, Andito na yung wow. damit. Ay, wow. Kuya, halika, kuya. Wow. Makilala kita Grabe. kayo sa kanila. O yun, Dali. ayun na si DJ. Kasama Oh, niya yung ay. anak niya na criminology. Oy, hi. Ayun Ito, na. kuya, halika. Pakita ka Ayun muna na. dito. Para Ay, makilala hello. din. Hello po. Good morning. Good morning po sa inyo. Kamusta po kayo? Morning po.